Itong si Manila Mayor Isko Moreno may paalala ho sa mga driver na nais makakuha ng 5,000 pesos cash assistance na inilaan sa mga apektado ho ng taas presyo nitong gasolina. Ito namang mga TNVS group naman ikinalugod ang mga hakbang at distribusyon ng cash relief at pangmatagalang solusyon sa tulong ay ipinanawagan na rin. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Nagbigay paalala si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa publiko na nais makakuha o makatanggap ng 5,000 piso halaga ng pera bilang tulong o asiste. Sa isang pahayag, kanyang pinalalahanan ng mga driver na tanging residente ng lungsod lamang ang nakalista sa mga mabibigyan ng 5,000 sa nagpapatuloy na cash assistance distribution sa kartilya ng Katipunan. Ani ay kung ang address ng mga driver na nasa record ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay hindi Maynila, may takdang impormasyon naman raw sa kanilang lugar. Nais ng alkalde na maiwasan magsayang pa ng oras ang iba na pipila sa distribusyon at sa dulo naman ay walang matatanggap sapagkat hindi residente ng Maynila. Ako'y taga Malabon, TNBS. Ako'y taga Nabotas, jeepney driver. Pupunta ba akong kartilya ng Maynila? Hindi po. May takda pong impormasyon para sa bayan ninyo. Ito pong mga pinapanawagan namin ay mga taga-lungsod ng Maynila. Ulitin natin ha, jeepney driver, TNBS, na ang address nila ayon sa datos ng LTFRB ay sila yung mga taga-Maynila. Kaya po may takdang bilang. Matapos ang cash relief assistance distribution sa kartilya ng Katipunan, Maynila ngayong araw, patuloy pa rin makakatanggap ng 5,000 piso tulong. Bukas ang mga delivery riders o services na aabot sa bilang na higit 20,000 individual. Kung susumahin, nakalaang budget para sa disbursement ay higit 150 million pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Bagamat ikinalugod ng Transport Network Vehicle Service Groups ang ganitong gawain ng gobyerno, git nila dapat pa rin magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa epektong dulot sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Naniniwala ang grupong TNVS Community Philippines na hindi dapat nakadepende sa pansamantalang remedyo lamang ang pamahalaan. Apela ng grupo na bukod sa cash relief, hiling nila na panibaguhin o taasan na ang pamasahe ng 20 piso sa base fares ng anumang kategorya. Napapanahonaan nila ito para na rin makatulong sa hamon na kinakalap ng mga driver pagdating sa mataas na presyo ng langis. Kung kaya't inilahad mismo ng tagapangulo ng grupo na si Walter Lugay ang kanilang mga kahilingan na isidulog sa administrasyon. Isa nananawagan kami sa gobyerno na kailangan namin ng tulong nila. Meron kaming 4 na panawagan. Unang-una, yung pagtaas ng fuel. Kasi ito yung pinaka bread and butter namin para magtrabaho kami. Pangalawa, yung fare increase na dapat ay ibinigay na pero ibinawi ng presidente. Pangatlo po, fair competition ng bawat TNC. Dahil ngayon, ang sitwasyon ng mga TNC ngayon, pababaan sila ng pababaan. Pangapat po, yung excise tax. Sana madaliin na pong ma-approve ng presidente kung either reduce or re-repasuhin ang excise tax. Dagdag pa nila, simple lamang layunin ng grupo ang magkaroon ng patas sa sistema sa transportasyon kung saan kumikita ng akma ang mga driver at nakababiyahe ng ligtas. Aminado kasi si Lugay, pati driver-operator na si Arlene Camorongan na lubos silang naapektuhan sa pagsirit ng presyo ng gasolina. Pag-umpisa po kayo ng alas 4 at magtatapos po kayo ng alas 10, alas 11, hindi po lahat sa 20 hours ay may pasahero or na-utilize ang drivers. Sa 3,000, sir, sa 70%, that's around 2,100 na po yung nawala sa amin. Yung driver ko, sinoli na po sa akin yung unit. Sabi niya sa akin, sir, hindi ko na kaya mag-boundary. Mabait naman po kayo sa akin, susoli ko na lang po. Hirap na hirap po ako maghanap ng driver ngayon.
Sa totoo lang. Talagang wala na po, kung magpa-boundary po siya sa akin, wala na po siyang kikitain. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.